Ang kwento ng pagkakaibigan ni Pagong, Leon, at Kuneho. Sa isang tahimik na gubat, may tatlong magkakaibigan, si Pagong, si Leon, at si Kuneho. Sila ay palaging naglalaro at nagtutulungan sa lahat ng bagay. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kakayahan, si Pagong ay matalino at mahinahon. Si Leon ay malakas at matatag. At si Kuneho naman ay mabilis at masigla. Isang araw, nagpasya silang mag-organisa ng isang paligsahan upang ipakita ang kanilang mga kakayahan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang ideya kung paano nila ipapakita ang kanilang lakas. Si Leon ay nagyaya na makipaglaban ng palakasan sa iba pang mga hayop katulad ni tigre. Si Kuneho naman ay nakipaglaban ng pabilisan sa pagtakbo kina usa at kambing. Si Pagong ay nagmungkahi naman ng mga palaisipan at laro ng isip laban kina uwak at daga. Ngunit habang nag-uusap sila tungkol sa naganap na mga paligsahan, nakaramdam sila ng pagkainis sa bawat isa. Dahil ang bawat isa ay nais lamang ibida ang kanilang kakayahan at kung paano sila nagwagi. Tila ayaw nila makinig sa kwento ng iba sapagkat para sa kanila ang kanilang kakayahan lamang ang mahalaga. Dahil sa kanilang abangan, ang kanilang pagkakaibigan ay nagkaroon ng tensyon. Nagpasya ang tatlo na maghiwalay ng landas. Ang kanilang matagal na pagkakaibigan ay biglang nasira. Isang araw, may isang malaking pagsubok na dumating sa kagubatan. Dahil sa tindi ng sikat ng araw, ang batis na kanilang pinagkukunan ng tubig ay natuyo. Marami na ang nanghihina at nauuhaw na mga hayop. Napagtanto ni Pagong na kailangan nilang magtulungan upang malimpasan ang hamon na ito. Nagpasya siya na tawagan ang kanyang mga kaibigan. Kailangan natin ang kakayahan ng bawat isa upang makalagpas sa pagsubok na ito at matulungan natin ang iba pang hayop. Paano? Sabay na sambit ni Leon at Kuneho. Natatandaan ko nung tayo ay magpunta sa paanan ng bundok ay napakalalaki ng mga halaman at bulaklak dito. Maaaring senyales ito na may nakatagong bukal dito. Bukod pa rito ay nakarinig din ako ng mahinang agos ng tubig. Ngayon ay atin na itong puntahan, wika ni Kuneho. At sila ay naglakad na patungo rito. Ngunit malayo-layo pa rito ang paanan ng bundok. Maaari bang mauna ka na Kuneho dahil ikaw ang pinakamabilis sa atin, upang mapakinggan mo rin kung tama ba na ang narinig ko ay agos ng tubig. Mungkahi ni Pagong. Napakagaling ng iyong naisip, sabi naman ni Kuneho. At tumakbo na ito ng mabilis patungo sa paanan ng bundok. Dahil sa liksi mabilis niyang narating ito at narinig din ang agos ng tubig na sinabi ni Pagong. Dali-dali siyang bumalik sa mga kaibigan upang sabihin na meron ngang posibleng bukal dito. Narating nilang tatlo ang paanan ng bundok. Ngunit napakaraming malalaking halaman at bulaklak ang nandoon. Kailangan natin itong hoanan, wika ni Pagong. Dahil si Leon ang pinakamalakas sa kanilang tatlo, siya ang naghawa ng mga nakaharang na puno at halaman. Sa lakas ni Leon ay matagumpay nilang nabungaran ang bukal. Pagod na pagod man ay napakasaya nilang tatlo. Agad silang uminom rito. Halina at ipamalita natin ito sa ating mga kaibigan. Sa pagkakataong iyon natutunan nila na ang kakayahan ng bawat isa ay mahalaga sa tagumpay.